Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain mo rin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwat, ating biyaya, pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay nahin, ay siya ay nauhaw. Dologin, dologin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mawarin. Angeles sakay taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo.
Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwidbaga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang paghagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin pong pasisimulan ang pagpapailang lang natin ng bunga ng ating mga labi na pumupuri at lumuluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Una po nating awitin ang bilang 180 sa atin pong mga imnaryo. Kapatid, huwag manghimagot sa ating paglilingkod upang buhay may matapos ay maging at sa Diyos. Alina at itaguyod, tungkuling bigay ng Diyos. Wag na wag kang tatalikod, buhay man ay matapos, tungkulin ay pagdapatan, mahalin at ingatan ng higit sa ating buhay, nang tayo'y magtagumpay. Halina at itaguyod, tungkuling bigay ng Diyos. Wag na wag kang tatalikod, buhay man ay matapos sa ating paglilingkod. Tularan ay si Jesus, di niya biniwan ang krus, buhay man ay malago. Halina at itaguyod, tungkuling bigay ng Diyos. Wag na wag kang tatalikod, buhay man ay matapos. Ating patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 165, mga kapatid. Kay Jesus na pag-ibig,
Malawak niyang tangkilik, hindi mapantayan. Ang katumbas ay langit ng tuwa at buhay. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay kanyang diniis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay. Siyang tanging dahilan, ang dugong walang salay, kanyang pinadaloy. Dahil sa pagsinta sa mundong nalulong, niyakap niyang dusa, hirap at ligatong, nang tayo ay mahango sa pagkabaron. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay. Siyang tanging dahilan, karangal ay hinubad at nag-asal dukha. Dahil kitang ganap, gintong halimbawa. Dahil sa pagliyak ay nagpakababa, upang tayo'y maligtas sa bangis ng sumpa. Matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkilik, Diyos ay kanyang tinis dahil sa pag-ibig. Siya ay namatay, pagsintang dalisay. Siyang tanging dahilan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat.
Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw ang nag-iisa, ang buhay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, Diyos ng mga propeta sa bayan ng Israel. Naawat na habag ka din po sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila, inilagay mo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila man po ay naglingkod sa iyo ng kanilang buong puso, ng kanilang buong isip, buong lakas, hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon, pagkatapos pong mangagpailang lang kami sa iyong banal na kaitaasan, ng bunga ng aming mga labi, ng aming mga pag-aawitang inihandog namin, sa iyong marangal at malinis na pangalang Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat. Una na nga po, sa iyong maralita, maliit na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tahanan ng aming mga minamahal sa buhay, sa mga tirahan ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, at maging sa bawat tahanan ng mga lalaki at mga babaeng sa araw-araw, sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw, sila man po ay nakikipagkaisa sa Espiritu, nakikinig po ng iyong mga banal na ebanghelyo, kasama po namin sa araw at oras na ito ng Huwebes ng gabi. Matutunghan mo kaming lahat na itinitiklop namin ang aming mga tuhod, sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Ipinaiilang lang namin, Amang Banal, ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa ng mga araw na ipinautang mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, hindi mo binabawian ng buhay ang iyong mga alipin. Salamat po. Patuloy mong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng kapalaran. Pinakakain mo kami at dinaramtan sa araw-araw. Pinalalakas mo pa, pinagagaling ang aming lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong pinatitibay at dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay at ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Heso Kristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amang Banal, sa Huwebes po ng gabing ito, nalalaman mo kung papaanong ginamit namin ang mga araw na nagdaan, ang buhay, ang kagalingan at kalakasan na ipinauutang mo po lamang sa amin. Nalalaman naming hanggang ngayon hindi pa kami nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian. Ngunit sa Huwebes po ng gabing ito, wag mo sanang gawing dahilan ang aming mga kapintasan, ang marami naming kasalanan, upang hindi mo po kami muling pakainin at painumin ng iyong mga dalisay na aral. Ama naming Diyos, ang kalikuan at mga kasalanan namin, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga nilalang. Sa Huwebes po ng gabing ito, patawarin mo po kami, Panginoon, sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amang Banal, kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak na alipin
ang kanyang labi at ang kanyang bibig. Sana'y tulungan mo pong siya'y makapang-aral, makapagbasa ng banal mong kasulatan sa aming kalagitnaan. Langkapan mo nawa ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kaluluwa. Gawin mo sana siyang pangunahing sumasampalataya at sumusunod ng iyong mga banal na aralin at mga palatuntunan. At sa Huwebes po ng gabing ito habang kami nagsisipakinig, dalawin mo po kaming lahat sa aming mga tahanan. Hipuin mo nawa ang aming lupang pangangatawan. Lalo na nga po ang maraming sa amin patuloy ng tumatanda at nanghihina, na nalalaman naming malapit na rin ang araw ng aming mga kamatayan. Magdalang habag ka sana sa amin. Una na nga sa iyong hamak na lingkod, dagdagan mo pa po sana siya ng kagaling at kalakasan. Gayon din po ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, at ang marami pa sa aming mga kapatiran at mga kaibigan, kamag-anakan sa laman, na nangangailangan po ng iyong banal na pamamatnubay, pagpapagaling at mga pagtangkilik. Sinasampalatayanan po namin, lalo na nga po sila na naroon sa mga bahay pagamutan at mga inaalipin ng sari-saring karamdaman at mabibigat na mga suliranin sa buhay. Tutulungan mo rin po silang lahat, Amang Banal, palalakasin at pagagalingin at ibabangon, at sa huling araw na ito'y makakasama namin silang lahat sa pagpapatuloy ng pagpupurit pagluwalhati sa iyo sa aming paghahanda sa nalalapit mo pong ikalawang pagparito sa araw ng iyong paghukom. At kami po, Panginoon, maging karapat dapat doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Banal, ang lahat po ng ito idinadalangin po namin, isinasamot ipinakikiusap sa iyo, na naway iyong dinggin mo sa kaharian sa langit. Ito nawa ang iyong ipagpala. Ito nawa ang iyong ibasbas sa aming lahat, sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan at iginagalang po namin, una na nga po sa atin munang sariling mga kasangbahay, charity must always begins at home. Tawagin na po natin ang lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, ang ating mga kabyak. At kung meron na po tayong mga bisita, bago po natin sila pauwiin ng bahay, huwag nating ikakahiya ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipag-anyaya po natin na sila man, bago po sila umuwi, ay makapagbaon sila ng mga banal na aralin na iniibig ng Diyos na mapakinggan ng lahat ng tao sa buong sanglibutan. Ito po ang katungkulan ng mga tunay na mga Kristiyano. Sa Hebreo 13:16 sa Bibliang King James Version, to do good and to communicate, forget not, for to those sacrifices the Lord is well pleased. Sa Tagalog po, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang communicate, pangangaral. Huwag po nating kalilimutan sa gayong mga hain, mga handog. Ito po ang ating pagsamba sa Diyos. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay totoong nalulugod. Tawagin na rin po natin ang lahat ng mga kasangbahay natin. Gisingin na natin kung natutulog pa. At ipag-anyaya natin na tayo ay makinig na buong mag-aanak. At kunin na rin po natin ang mga banal na kasulatan at atin na pong pasisimulan ang ating pag-aaral sa Huwebes po ng gabing ito.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po na isinulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na noong kanyang kapanahunan ay naroon po sa Filipos. Sa kanya pong ikalawang o ikatatlong pangkat, chapter 3, and the verse is 2, sa Bibliang English po muna na King James na pinanggalingan ng Tagalog, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concessions. Sa Tagalog, mga kapatid, mga ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Dito po mga iginagalang po naming mga tagapakinig. Ang nagsasalita po si Apostol Pablo sa mga hentil na mga kaanib at nangabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na naroon po sa Filipos ng kanyang mga kapanahunan. Dito po ay sinulatan niya ang mga kapatiran doon na kanyang pinaalalahanan na mag-ingat daw sa mga aso. At kasunod nga po nito, tila bagay yung mga asong tinutukoy, mga tao, sapagkat sinundan niya, magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Ito pala'y mga manggagawa, itong mga asong ito, at binabanggit yung salitang manggagawa, nangangahulugan, na ang tinutukoy ng mga aso ay mga tao na gumagawa o wika nga katulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. At ang huling bahagi, magsipag-ingat daw kayo sa mga pagtutuli. Kung ano po ang hiwaga na nais na ipaabot ni Apostol Pablo sa mga kapatid na taga-Pilipos, ito po ang ninasa ng Panginoong Hesus na atin pong sama-samang basahin at sama-sama po nating pag-aralan. Dahil nga po dito sa ating banal na paksa, una po nating itatanong, alin po baga o ano ang ipinakikilala ni Apostol Pablo tungkol nga po dito sa pinakapangunahing bahagi na tinutukoy niya na mga aso. Kapag sinasabing mag-ingat tayo sa mga aso, literalmente, tayo po nag-iingat sa mga aso. Pag tayo kinagat ng aso at yung aso hindi natin nalalaman kung malinis o marumi, o ito ay wika nga merong nag-aalaga, o baka ito'y asong ulol na pag-alagala, kinakailangan po magpatusok tayo kagad ng anti-rabies. Ngayon, atin pong basahin ang katugunan ni Apostol Pablo. Bakit nga po ito'y isinulat niya na tila baga literal na aso ang kanyang tinutukoy? Pabayaan natin si Apostol Pablo ang magpaliwanag sa unang Korinto po naman, Kapitulo 10 at versikulo 11. Now, hayaan ninyong basahin ko sa Bibliang English. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the end of the world are come. Sa Tagalog po, ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari bilang mga halimbawa. Halimbawa po pala. Kaya nang sabihin niyang magsipag-ingat kayo sa mga aso,
Yun ay example lamang, pagtutulad lang ni Apostol Pablo, yung kanyang tinutukoy na iingatan, tulad sa mga aso. For our admonition, para sa ikatututo natin, upon whom the ends of the world are come, na kung saan tayo ang inabutan ng tinatawag na mga huling kapanahunan. Kaya maliwanag po, mga kapatid, tayo po ay nasa huling mga kapanahunan na. Malapit na po ang katapusan ng sanglibutan. Ngayon, sino-sino po baga ang mga tao dito, o sabihin na natin, sapagkat ito'y isinulat niya sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, bakit nga po baga pinag-utusan ni Pablo ang mga taga-Pilipos na magsipag-ingat sa mga aso? Sino-sino ba ang mga asong ito ng mga kapatiran? At bakit? Sinasabi ni Apostol Pablo na ito pala ay mga masasamang mga manggagawa. Pag binabanggit po yung salitang manggagawa, ito po may mga katungkulan sa loob ng katawan ng Diyos o ng iglesia. Maaring mga diakono, diakonisa, o ang karaniwang tinatawag na manggagawa ay mga ministro o mga mangangaral. Una po nating basahin ang unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 5. Ngunit, ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig, na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Ito po muna ang pagpapauna ni Apostol Pablo, sapagkat ang sulat niya ito'y tagubilin, pagbibilin. At ang pagbibilin ito, dahil iniibig niya ang mga kapatid, at malinis ang kanyang puso, at mabuti ang kanyang budhi, sa kanyang pananampalataya na hindi paimbabaw. 1:6, ituloy natin, unang Timoteo. Napagkasinsay ng iba, ito na po, mga aso, ingatan natin, mga manggagawa sa iglesia. Napagkasinsay ng iba, meron talaga sa mga bagay na ito, ay nagsipagbaling sa mga walang kabuluhang pananalita. 1:7 ng unang Timoteo, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, ngunit hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Meron po pala sa loob ng iglesia. Sa Pilipos noon, merong mga kasamahan ang iglesia, merong mga tao sa loob ng katawan ng Diyos na nangagsasalita ng mga walang kabuluhang pananalita sapagkat ibig nila na maging mga guro ng kautusan. Ibig nila maging mga magkaroon ng mataas na katungkulan sa loob ng iglesia. Gusto nila sila maging tagapagturo at maging mga guro. Bagaman hindi naman nila naiintindihan, hindi naman nila nauunawa ang kanilang sinasabi o itinuturo, at kahit na ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan, hindi nila naiintindihan. Talagang hindi mabuti na ang mga taong ito'y pakisamahan. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo sa ating paksa, mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga manggagawa. Ito pala mga nagpapakunwaring mga manggagawa na ibig na sila mismo ang mangangaral sa mga kapatiran. Ngayon, ano nga po baga ang kalimitan na nararanasan ng mga kapatiran noon at maging ngayon sa huling araw na ito? Hindi po maiaalis yan Sa bawat kongregasyon, sa bawat samahan, kung ang ating Panginoong Jesucristo nga, 12 yung tinawag na mga manggagawa, mga apostol, yung isa naging Judas pa.
mga kapatid at mga magulang. Ano bang ikakikilala o nakikitang masamang pag-uugali ng mga kapatid na ito na tulad sa mga aso na iingatan daw natin? At meron bang literalmente na naranasan si Pablo na kasama niya sa loob ng iglesia na naging taksil? Pabayaan natin ang ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 14, ayon kay Apostol Pablo. Si Alejandro na panday tanso, puputulin ko po muna. Ito po ang kasaysayan ni Alejandro na panday tanso at meron pa po itong mga kasamahan. Nung araw po, itong si Alejandrong Panday Tanso, siya po ay tagagawa ng mga wika nga, mga larawan ng mga Diyos-Diyusan tulad po ng Diyos Venus. At sila po ay kumikita ng salapi sa paggawa ng mga kumbaga sa huling araw, yung mga manyika ni Mama Mary, ni Santo Niño, yun ang kanilang pinakahanap buhay. At meron pa silang mataas na kinikilala na si Demetrio at meron pang isa na kasama ni Alejandro na ang pangalan ay Himeneo. Si Alejandro at si Himeneo, ito po ay naging kapatiran na kasama ni Apostol Pablo na wika nga naging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngunit, nang bandang huli, tingnan ninyo, babasahin ko ang ikalawang Timoteo 4:14, uulitin ko. Si Alejandro, kapatid na po ito sa iglesia, na dati manggagawa ng mga Diyos-Diyusan, si Alejandro na panday tanso, ginawa na ko ng lubhang masama. Gagantiin siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Ano bang ginawa ni Alejandrong panday tanso? 4:15. Ito po. Yung paksa natin, Pilipos 3:2, mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga masamang manggagawa. At ito'y literalmente si Alejandrong Panday Tanso na pumasok sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kasama ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo, gumawa ng lubhang masama. Ano bang masamang ginawa niya kay Apostol Pablo? 4:15, mag-ingat ka rin naman sa kanya, sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Ito po. Napakinggan natin kanina, yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga kapatid, na merong mga tao na gustong maging mga guro, at ang isa nga po rito, si Alejandrong Panday Tanso. Kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Ang ibig sabihin, nagdunong-dunungan pa sila na tila mali pa si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Samantalang si Apostol Pablo, siya personal na tinawag ng Panginoong Jesucristo. At nag-aral sa Panginoon, tinuruan kung ano ang kanyang ipangangaral. At ngayon, narito ang isang Alejandrong Panday Tanso, na talagang ito'y tulad sa itinuturing ni Apostol Pablo. Ingatan natin, yan ay mga aso, sumasalangsang sa mga salita ng Diyos. At sa unang Timoteo 1:19, naingatan mo, makinig po tayo mga kapatid, naingatan mo, Timoteo, ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba, sa kanila ay bagbag tungkol sa pananampalataya. Timoteo, ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito ay itakwil. Sino nagtakwil? Ng ano? Ng pananampalataya. Sino ang nagtakwil ng mabuting budhi? Tulad ni Alejandro, sumalangsang, ang ibig sabihin, nilabanan. Itinakwil niya ang pananampalataya at ang malinis na budhi. At ang wika dahil dito, nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Sa 1:20 ng unang Timoteo din, na sa mga ito po uulitin ni Pablo,
na sa mga ito, si Himeneo, isa pa rin po yan na panday tanso. Na ito kumbaga sa ating mga Pilipino, kakumpare ito ni Alejandro. Pero kapwa silang sumama nang mapakinggan ang pangaral na ebanghelyo ni Apostol Pablo, sila po'y nakasama, nagpabinyag sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngunit sa hindi maintindihan na pangyayari marahil, nang nakikita nilang maraming nakukumberte, maraming nakikinig Pablo at sa kanyang mga kasamahan, ginaya ni Alejandro at ni Himeneo na sila man nagdunong-dunungan, marahil nga po nagtuturo sila ng ibang mga aral. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, si Alejandrong panday tanso, ginawan ako ng lubhang masama. Kanyang sinalangsang ang aking mga salita. Ulitin natin ang unang Timoteo 1:20, na sa mga ito si Himeneo at si Alejandro, na sila, anong ginawa ni Apostol Pablo? Kay Himeneo at Alejandro na ipinakikilala niyang mga aso, na nangangagat, lumalaban, sinasalangsang, lumayo sa pananampalataya at sa mabuting budhi. Sila ay aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuan huwag mamusong. Napakaliwanag po ng ating pag-aaral. Napakaganda nga po. Pilipos 3:2. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Yun pala mga fake ministers. Yun pala mga masasamang mangangaral. Yun pala walang naiintindihan. Yun pala ang mga namumusong. Tulad ni Alejandro at Himeneo na panday tanso. Mag-ingat kayo sa mga aso. Pag binabanggit pala yung aso, ito po pala yung mga tao. Lalo na nga kung ito'y nangangagat o lumalaban, ito pala ay hindi ordinaryong miyembro sa iglesia. Ito pala yung mga nagmamarunong na gusto nilang maging mga ministro, mangangaral, tagapagturo. Ngunit ayon kay Pablo, hindi naman nila nauunawaan at naiintindihan ang kanilang mga pinagsasasabi. Mga tagapakinig po namin. Ituloy po natin ang ating mga pag-aaral. Bakit itinutulad ni Apostol Pablo ang mga kapatid na ito, tulad ni Alejandro at Himeneo, at marami pang iba nung kanilang kapanahunan? Hindi na lamang natin isasama lahat dahil baka kapusin tayo sa oras para wag tayong masyadong humaba. Ang ating kukuhanin ang pinaka-objektibo ng ating pag-aaral. Bakit itinutulad ni Apostol Pablo ang mga kapatid na ito na naging mamumusong sa mga aral ng Diyos? Romanos 8:5, ipagpatuloy natin ang ating pakikinig. Ituloy natin hanggang 8:8 ng Romanos. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Dadapwat ang ayon sa Espiritu, sa mga bagay ng Espiritu. Ano po ang kukuhanin natin dito? Si Alejandro, si Himeneo, at ang bawat mga kapatid na parang mga aso na sumasalangsang, nangangagat, lumalaban, lumalayo sa pananampalataya at sa mabuting budhi, sila po ay nagsasalaman, nagsisitalima sa mga bagay ng laman, mga tagapakinig at hindi sa mga bagay ng Espiritu. Sa makatwidbaga, ano ba ang Espiritu? Sa 63 ng San Juan, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang ibig ipakilala, kapag tayo'y nasa loob na ng iglesia, kailangan maging spiritual na tayo. Hindi na tayo aasa ro sa mga materyang bagay. Ito nga pong si Alejandro at Himeneo, palibhasa,
Sila ay yumayaman nung kanilang panahon nang hindi pa sila mga iglesia ng Diyos, sapagkat sila ay mga manggagawa ng mga Diyos-Diyusan. Sila ay mga coppersmith, yung mga gumagawa, yung mga latero sila, na gumagawa sila ng mga larawang inanyuan, at yun nga po ang kanilang naibebenta. Nawalan sila ng hanap buhay, pero naliwanagan naman sila sa Ebanghelyo nang mapakinggan nila ang pangaral ni Pablo at sila'y nakasama sa iglesia ng Diyos. Ngunit, nagbabalik uli sila sa laman at hindi sa mga bagay ng Espiritu. Romanos 8:5. Ituloy natin sa 1-8, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ayan po. Marahil pinagsisihan nila, ba't ba ako nag-iglesia ng Diyos? Wala na akong kinikita ngayon. Nung panahon na kami gumagawa ng Diyos Venus, Diyos Jupiter, kung ano-ano, ay yumayaman kami. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu, ng Ebanghelyo ni Kristo, ng salita ng Diyos, ay buhay at kapayapaan. 8, 7 at 8, ituloy natin. Ang kaisipan ng laman ay pakikipagkagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga mangyayari, at ang nangasa laman, hindi makalulugod sa Diyos. Ito po ang katotohanan na nangyayari sa mga kapatid na parang mga aso. Nagbabalik po sa mga gawa ng laman. Pinagsisisihan nila dahil magmula nang sila'y maging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, gutom. Wala na silang inaasahang kayamanan. Tulad nga ng mga kapanahunan natin ngayon, 2017, kung kayo po ay mapapasama sa amin sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po, halimbawa, ang mga ministro rito, wala po kaming sweldo. Ang aming sweldo, ang aming pananampalataya na kailanman hindi kami gugutumin ng Panginoon Diyos. At kami po ay gumagawa sa ikabubuhay namin nung araw pa. Maski nung ako po ay bata pa, hindi po ako tumatanggap ng pasweldo. Yung mga relihiyon ngayon, umpisahan mo dyan sa simbahang Katoliko, puro milyonaryo yung mga pare. Baka hindi nyo alam. Lalo na yung mga kardinal. Sabihin mo naman ikaw ay protestante. Nako, ang mga protestante, may pa-jet plane pa ang mga obispo nila. May mga private army pa. May mga bahay bakasyunan pa sa iba't ibang malalaking mga bansa. Puro kasarapan, kaligayahan, maraming pera. Ang iglesia ni Manalo, ni Kristo na tao, lalo na nga po ang mga diksyonaryo ng Biblia, may mga coliseum sila, meron silang mga malalaking mga simbahan. Dito po sa iglesia ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo makakaasang papanik tayo sa langit pagka tayo nagsalaman. Pag sinasabing nagsalaman, yan po ang pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa kapurihan, pag-ibig sa karangalan, at pag-ibig sa lahat ng materyang bagay ng sanglibutan. Mga tagapakinig. Ano may mga gawa ng laman na tinutukoy ni Apostol Pablo na ang mga gawa daw ng laman, bukod dyan sa pag-ibig sa salapi, pakikipagkaalit laban sa Diyos. Itong mga gawa ng laman, ito pala ang binalikan itong sila Alejandro Temenio, kaya sila naging parang mga aso. Buksan ninyo ang Galatias sa kanyang 5:19 hanggang 21, hayag ang mga gawa ng laman, sa makatwid baga ay mga ito. Ito po, pakikiapid. Kaya po tayo nakakakita, mga mangangaral, kunyari, bawal daw sa kanila mag-asawang mga pare, ayon naman kay Presidente Duterte, pareho din niya, may mga anak din at may mga asawa rin. Naririnig natin yan kay Presidente Duterte. Hayag ang gawa ng laman, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pakikiapid,
Yan, pakikiapid sa hindi niya asawa. Karumihan, eto, masakit. Gawa ito ng laman. Kalibugan. Ayan. 5:20 hanggang 21. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan, pagsamba sa mga larawan. Pangkukulam, pagtataniman, pagtatalo-talo, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwa o maling pananampalataya. 5:21, kapanaghilian, pagiging mainggitin, paglalasing, ayan, mga lasenggo, lasengga, kalayawan, ayan, disco dito, disco dyan, kasino rito, kasino dyan, karaoke dito, karaoke dyan, kaligayahan dito, kaligayahan dyan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ayon po sa Biblia, bakit nga po baga naman, ang mga kapatiran na nangagbabalik na muli sa mga gawa ng laman, ay inihahalin tulad nga sa mga aso. O higit na nga, kung nga isang kapatid manggagawa, at yung palalawan bulaan na manggagawa. Pabayaan natin si Apostol Pedro ang magpaliwanag. Buksan natin ang 2 aklat ni Apostol Pedro sa kanyang Kapitulo 2, versikulo 21 hanggang 22 at 20. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, pagkatapos na sila'y maalis na, saan? Sa mga pagsamba sa larawan, kamukha nung araw. Paano kami nakatakas sa pagiging Katoliko, tapos naging Protestante, naging Emilip kami, naging Iglesia kami, ni manalong tao? Paano kami nakatakas? Nang mapakinggan namin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nagpabautismo kami sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magmula po noon, nakatakas na kami, naging malaya na kami. Sa pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pagkatapos, ito patungkol kay Alejandro at Himeneo ng mga aso na tinatawag ni Apostol Pablo. Pagkatapos ay muling mahalubiluhan, muling bumalik sa mga gawa ng laman. At madaig niyon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayan po. Kulang pa pala yung paghalimbawa ni Apostol Pablo. Sinabi lang niya, aso. Mag-ingat kayo sa mga aso. Dapat pala, sinabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa mga aso at mga babaeng baboy. Kaya nga, kung bakit po, sila pala ang nagbabalik sa kanilang suka at nagbabalik sa putik na pinanggalingan. Totoo po naman yan. Mga aso talagang bumabalik sa suka, kinakain nila uli yung suka. Yung suka, ang ibig sabihin, yung mga kasalanan, iniwan na nila yung kanilang mga babae. Iniwan na nila yung kanilang pagmamadyong, yung kanilang pagsusugal, yung pag-ibig sa sarili, yung wika nga talik sa hindi nila asawa, at nabuhay na sila ng matuwid at ng buhay kabanalan ng magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At katulad din naman ng baboy na mahilig sa pusali at sa mga putek, nahugasan na sila ng mga salita ng Diyos, pero bumalik na muli sa pagtatampisaw sa putek na pinanggalingan ang babaeng baboy,
At ang mga aso naman sa suka, lalong sumasama ang kanilang kalagayan kaysa noong una. Lalong sasama ang mga iginagalang po namin na mga kapatid at mga magulang. Yan po ang ipinakikilala ng Santong Sulat. Nangyari sa kanila. Sa kanyang wika nga, ikalawang Pedro 2:22, nangyari sa kanila, sa mga aso at mga baboy, sa mga masasamang kapatid na bumabalik sa kanilang pinanggalingan, nangyari sa kanila. Ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, nagbabalik na muli ang baboy sa paglulubalob sa pusali na kanyang pinanggalingan. Ngayon, bakit nga po baga naman sinasabi naman ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa mga circumcision o sa mga pagtutuli? Ito po ay kumakatawa naman tungkol dun sa mga nangangaral na hanggang ngayon po pinagpipilitan pa, kailangan ikaw ay tuliin sa laman yung literal na circumcision, sapagkat kapag hindi ka raw tuli, hindi ka raw anak ng Diyos. Noong unang panahon po, sa pasimula ng wika nga pagbangon ng mga anak ng Diyos, kilala natin si Abraham. Si Abraham ang kauna-unahang tinawag ng Diyos na nasumpungan ng Diyos na hindi sumasamba sa larawan. Alam natin ang buhay ni Abraham, pagpapalain kita, palalaguin ko ang iyong binhi, sindami ng mga bituin sa langit, magmula sa iyong balakang lalabas ang mga kaharian sa lupa. At si Abraham ang unang-unang anak ng Diyos, tinuli ng literal. Maging si Isaac at maging si Ismael, na anak niya sa labas sa babaeng alipin, yan ay mga tinuli at yan ay naging tradisyon ng mga Israelita at mga Hudyo hanggang panahon nga ng Panginoong Jesucristo. Pati nga ang Panginoong Jesucristo tinuli, sapagkat nakasama siya ron sa tipan ng pagtutuli ng mga kapanahonan ngayon. Pero nang dumating na po ang tinatawag na bagong tipan sa dugo ng Panginoong Jesucristo, bakit nga ipinagbabawal na ng Diyos yan? Kabilin-bilinan ni Apostol Pablo, magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Gaya ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:5, mga kapatid, mag-ingat kayo sa huling panahon, darating sa inyo ang mga bulaang Kristo at ililigaw ang marami. Meron pa ring mga mangangaral ng Kristyanismo sa huling araw na ipagbabawal ang hindi katuli. O wika nga, kailangan ikaw ay maging Israelita. Pag tinatawag na Israelita, ikaw nga ang tinatawag na anak ni Abraham, binhi ni Abraham, kailangan tuli ka, kailangan hindi ka kakain ng baboy, hindi ka kakain ng karumal-dumal, kailangan magbibigay ka ng ikapo, kailangan susundin mo ang lahat ng mga kautusan ni Moses. Pero tinapos na nga po yun Kaya nga po merong bagong tipan sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Natapos na po yung unang tabing. At sa propeta Isaias 1:13, ayaw na po ng Diyos ng mga sabat. Ayaw na po ng Diyos ng mga handog tulad ng mga ikapo ng mga insenso. Ito po pati ang mga selebrasyon ng mga anibersaryo ninyo, kayong mga Katoliko at mga Protestante, yan po'y pinatigil na ng Diyos. At ang wika ni Propeta Samuel, nagtataglay baga ang Diyos ng lalong pagkatuwa sa mga handog na susunugin ng mga taba ng mga tupa at ng mga baka? Ang wika ni Propeta Samuel narito, ang pagdinig at ang pagsunod, higit na mainam kaysa mga handog na susunugin. Sa makatwid, nakalipas na po yung mga ritual, tinapos na po ng Diyos yun. At pagkatapos po, ang tinatawag na pakikinig na Romanos 10:17. Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya.
sa pamamagitan po ng pakikinig, ang pakikinggan ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. At ipinag-utos pa ng Panginoon, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabinyagan, mabautismohan, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ngayon, ayon kay Apostol Pablo, bakit nga sinasabi niyang mag-ingat kayo sa mga pagtutuli? Basahin po natin Romanos 2:26. Kung ang di pagtutuli nga, ang tinutukoy dito, yung mga hindi tuli, tayo mga Pilipino, hindi tayo mga tuli, mga hentil tayo. Ang ibig lang sabihin, hindi tayo mga Israelita sa laman. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, ayan, kahit na isang hentil, hindi nga siya Israelita, hindi tuli sa laman, pero sumusunod naman sa mga kautusan. Hindi ba aariing pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? Ayan. Kahit na hindi ka tuli, pero sinusunod mo ang utos ng Diyos sapagkat, nalalaman natin, Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, ito ang buong katungkulan ng tao. Ang buong katungkulan nating mga tao, yung pagsunod sa utos ng Diyos, hindi yung pagtutuli. Kaya nga, hindi ka man tuli, hindi ka man Israelita, pero sinusunod mo ang utos ng Diyos. Israelita ka rin. Masahol ka pa sa Israelita. Sapagkat yung mga Hudyo na mga tuli, hindi naman sinusunod ang utos ng Diyos, mas mabuti pa ang Pilipino, hentil, pero tumutupad sa utos ng Diyos. Ituloy natin Romanos 2:29. Dadapwat siya ay Hudyo sa loob. Ayan. Kahit na ako Filipino, sinusunod ko ang utos ng Diyos, ako'y lalong Israelita at ako ay Hudyo sa loob. At ang pagtutuli, eto na po, ang pagtutuli ay yaong sa puso. Ang tinutuli nasa bagong tipan, hindi na materyang pagtutuli. Ang tinutuli yung puso, yung budhi. At alam natin kung paano ang pagtutuli. Ang wika nga ni Apostol Pablo, huwag mong itakwil ang mabuting budhi, ang malinis na budhi. Ang ibig sabihin, yung budhi natin, yung kaluluwa natin, yung puso natin, nilinis na ng dugo ng Panginoong Hesukristo nang tayo'y makinig at nang tayo'y sumampalataya at magpabautismo. Ang tinutuli ay ang puso sa espiritu, hindi sa titik. Hindi na po tayo kailangan mapasailalim ng 2 tapyas na bato. Yun yung mga titik, letra, literal. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, hindi po tayo sa kapaimbabawan, kundi sa Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam kung ako'y banal o kung ako'y masamang tao. Mga kapatid, at ang wika ng Panginoong Hesukristo, Apokalipsis 2:9, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. Ayan. Ingatan ninyo ang mga pagtutuli. Ang ibig lang sabihin ni Apostol Pablo sa 2:3 ng Pilipos, ingatan ninyo ang mga aso, ingatan ninyo ang masasamang manggagawa, ingatan ninyo ang mga sa pagtutuli, ingatan ninyo ang mga aral sa badista, ingatan ninyo ang mga aral ng mga Hudyo, ingatan ninyo ang mga vegetarian, ingatan ninyo yung mga nagpapakunuring mga Hudyo. O, di ba? Ang daming mga protestante ngayon kung magtawagan, El Elohim, El Shalom, El Shaddai, nagpapakunwaring Hudyo. Pamumusong. Basahin ninyo, 3:9 ng Apokalipsis. Pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi sila gayon, kundi sila ay sinagoga ni Satanas. Ayan, 2:9 ng Apokalipsis. Okay, magagalit. Marami akong kaibigan sa badista. Pero matitigas ang puso. Ako'y nahahabag, ako'y naaawa. Ano ngayon?
kung diyan ka na lumaki sa pagiging sabadista, ano ngayon? Kung ikaw ipinanganak ng sabadista, ang ibig bang sabihin lahat ng ibinigay ng tatay mo magdadala sa iyo sa langit? Kung mali ang tatay mo, pati ang tatay mo kasama mo sa impyerno, sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Yung salitang sabadista, yung salitang Jehovah, yung salita ng mga vegetarian, kung ano-ano, episcopal, mga wika nga, kung ano-anong mga pangalang itinatawag ng mga tao sa kanilang kinaroroonan, yun po hindi pangalan ng iglesia. Yung sabadista, ibig sabihin, kayo ang mga tao nangingili ng araw ng Sabat. Hindi kayo iglesia. Hindi kayo katawan ng Diyos sapagkat ang salitang iglesia, katawan ng Diyos. Ayan. Nagpapakunuri kayong mga Hudyo. El Shalom, El Elohim. Nangingili ng Sabat. Hindi kumakain ng karne, ng baboy. Nagbibigay ng ikapo. Mga kapatid, pero hindi kayo tunay na mga Israelita, mga sinagoga kayo ni Satanas. Ang wika ng ating paksa, ingatan ninyo ang mga sa pagtutuli. Ngayon, huling tanong natin, paano pinatutunayan ni Apostol Pedro na maging noon pa man ay meron ng mga kapatiran na nagnanais maging maggagawa kahit na ang gugulo ng kanilang mga pinagsasalita. Sila mismo, hindi nila naiintindihan yung kanila itinuturot, iniaaral. Basahin po natin, at sila'y tulad sa mga aso, nangangagat, namumusong, nangangaral ng laban sa mga kalooban ng Diyos. Ikalawang Pedro 2:1, ngunit, may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwa o maling pananampalataya. Itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Noon pa man, kapanahunan, unang daang siglo, kapanahunan ng mga apostol, meron nang pumasok na mga maling iglesia, maling pananampalataya, nanggaling din po iyan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga aso yan, mga sinagoga ni Satanas. Itatakwil nila pati ang Diyos, ang ating Panginoon. Paano itatakwil? Yan, nabibilang dyan ang mga iglesia ni Kristo ni manalong tao. Pati ang Panginoong Hesukristo, hindi nila kikilalaning Diyos. Ipakikilala nila tao, itinakwil ninyo ang Panginoon Diyos. At sa 2:2 hanggang 3 ng ikalawang Pedro, unang Pedro, maraming magsisusunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Kaya makakakita kayo dyan, mga pastor-pastor, una na nga yung mga protestante. Hindi ba, yung Jimmy Swaggart? Hindi ba mahalay? Yung nakita nating nahuli siya sa loob ng motel, kasama yung kanyang kalaguyo na prostitute. Natatandaan ba ninyo? Maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Kaya yung mga protestante, milyon-milyon ang mga membro niyan. Na dahil sa kanila, pagsasalitaan ng masama ang daan ng Panginoon o ng katotohanan. At sa kasakiman, ito ang pinaka-objective, pinaka-sentido nila. Sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Sa English, they will make merchandise of you. Nang hatol sa kanila mula ng una hindi nagluluwat, ang kanilang kapahamakan ay hindi magugupiling. Ngayon, ano ang kapahamakan na inilalaan sa kanila ng Diyos? Ikalawang Pedro 2:12, ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop, mga aso, mga baboy kayo. Mga aso, mga baboy kayo. Kayo mga lumabas sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayong nagtayo ng mga bawal na mga ipinagbabawal ng Diyos na mga pangangaral ninyo. Tulad ng pagbabawal ng pagkain ng karne ng hayop, tulad ng pagbabawal ng pag-aasawa, tulad ng pagbabautismo sa mga bata na walang kasalanan. Na ang mga yan, mga utos, aral ng mga demonyo, munang Timoteo, Kapitulo 4:1 hanggang 5, basahin ninyo. Mga kapatid at mga magulang, meron kayong kahatulan. Walang pagsalang lilipulin kayo
mga kapatid at mga magulang. Papaanong paglipol at anong katunayan? Na talagang ang mga aso't mga baboy na ito ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Apokalipsis 22:15, nasa labas ang mga aso, nasa labas ang mga manggagaway, nasa labas ang mapakiapid, nasa labas ang mamamatay tao, ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Kayong mga Katoliko, nasa labas kayo. At ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan, kayong mga mangangaral ng kasinungalingan. At sa Colossus 1:23, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, ang pangaral ni Apostol Pablo sa mga kapatid na nagtitiis, kahit na naghihirap sa loob ng iglesia, na nababaon at matibay at di makilo sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ano ang paalaala ni Apostol Pablo? Tayong nananatili at hindi nakikilos, gumagawa ng kabanalan, sumusunod sa Ebanghelyo na ating napakinggan. Ano ang ating maaasahan? Mga tagapakinig at mga magulang, 1 Korinto 15:1-2, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. 15:2, sa pamamagitan naman ito ng Ebanghelyo, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Ito po ang tunay na magliligtas sa atin, ang Ebanghelyo. Hindi tayo ililigtas ng mga tao, mga kapatid. Kaya kami dito, wala kaming obispong tao. Wala kaming leader na mga tao. Ang leader namin, ang obispo namin, ang Panginoon namin, ang Diyos namin, ang Panginoong Jesucristo. Wala kaming kinikilalang sino man. At dito po, hindi namin kailangan na paalalahanan pa kami ng kung sino man. Kami mismo, kusang loob, tumitibok sa aming puso at sa aming kalooban, sa aming mga kaluluwa, na kapag araw na ng Huwebes, kailangang ihanda na namin sa gabi ang aming mga kaluluwa sa pakikinig sa internet, sa YouTube, sa Facebook. At kung araw ng linggo, kahit kami naroon lang sa loob ng aming bahay, kahit na kami nasa Saudi Arabia, kahit na kami nasa China, kahit na kami nasa Indonesia, kahit na kami housemaid lamang o wika nga nagtatrabaho lamang na bilang katulong sa bahay-bahay sa iba't ibang dako ng sanglibutan, habang kami po ay binubuhay ng Diyos, sinusunod namin ang Ebanghelyo, hindi kami nakakalimot ng pakikinig ng kanyang mga banal at dalisay na aral, maging sa araw ng Huwebes at ng gabi, at sa pagbabasa namin ng mga kasulatan at pananalangin naming mayroong tinatawag na pagpapahinuhod sa araw at gabi, at maging sa aming mga pagkain, nananalangin kaming may pagpapasalamat. At sa lahat ng aming ginagawa, ibinibigay namin sa kamay ng Panginoon ang aming magiging kapalaran. Ang wika ni Apostol Pablo, ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang Ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral. Ang magliligtas sa atin, ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At napakaganda nga po ng ating aralin sa Huwebes ng gabing ito, sa kanyang 2:3 ng Pilipos, magsipag-ingat kayo sa mga aso. Mag-ingat tayo sa mga mangangaral na nangangaral dyan sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo, sa mga papilito, maging sa mga kalye. Mag-ingat tayo. Baka yan mga bulaang Kristo. Mag-ingat tayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat tayo sa mga pagtutuli. Lalo na nga dyan sa mga nagsasabing sila mga wika nga, mga tunay na mga Hudyo, sila mga saksi ni Jehova, sila mga born again.
Magsipag-ingat kayo. Iisa lang ang iglesia. Ang iglesia ay tinayo ng Diyos nang siya'y magkatawan tao. Ang iglesia po, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito tayo lahat magsama-sama. Ito nawa ay pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Panginoon po naming Diyos, bago po kami maghiwa-hiwalay, ipagpala mo po sa amin, ibasbas at ibendisyon sa amin ang iyong banal na pamamatnubay sa pamamagitan po ng iyong walang kabuluhang alipin. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes ng gabing ito. Ipaabot ng Diyos sa lahat ng ating sariling mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.